Yo mga kabukid, ako si Juancho, ang inyong expert farm boy techie at welcome sa Hack the Bukid, kung saan ang science ang ating pundasyon patungo sa discarding kaunlaran. Hindi ako doktor sa diploma, pero sa research, experience at malasakit, dito, eksperto tayo sa tunay na solusyon. Mga kabayan, sa mundo ng babuyan, ang mga biik parang mga batang paslit. Madaling tamaan ng sakit, lalo na pagkatapos ng weaning. Mahina ang timbang, madalas ang diarrhea, at syempre, mababa ang kita. Paano na ang negosyo kung ganito palagi? Yeast? Akala ko pang tinapay lang yan. Pero sabi ng mga eksperto, baka ito na ang susi sa mas malusog at mas mabilis lumaking mga biik. Totoo kaya ito? Alamin natin. Ang yeast ay isang uri ng mikrobyo na ginagamit sa paggawa ng tinapay at alak. Pero alam niyo ba, may hydrolyzed yeast na ngayon na ginagamit bilang feed supplement sa mga biik para sa mas magandang kalusugan at paglaki. Alam mo ba, ang hydrolyzed yeast ay mayaman sa mga sumusunod: digestible protein, nucleotides, immunostimulatory substances. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagdagdag ng 5% hanggang 10% ng hydrolyzed yeast sa diet ng mga biik ay nagre-resulta ng mga sumusunod: mas mataas na body weight, mas mabilis na average daily gain, at mas mataas na feed intake. Bakit maganda ang yeast sa baboy? Pinapabuti ang growth performance ng mga biik. Pinapalakas ang immune system laban sa sakit. Pinapaganda ang gut health at nutrient absorption. At binabawasan ang incidence ng diarrhea. Paano nito masusolusyonan ang problema? Sa pamamagitan ng hydrolyzed yeast supplementation, nababawasan ang stress ng mga biik pagkatapos ng weaning. Mas nagiging malusog ang bituka, mas mahusay ang nutrient absorption, at mas lumalakas ang resistensya nila laban sa sakit. Kaya, less diarrhea, better kita. Pero, may posibleng problema ba? Oo, meron. Hindi lahat ng yeast supplements ay pare-pareho. Ang epekto nito ay nakadepende sa mga sumusunod: uri ng yeast, dosage, at overall diet ng baboy. Kaya mahalaga, kumonsulta sa eksperto bago gumamit. Mga pros and cons. Ang pros: natural na alternative sa antibiotics. Pinapabuti ang growth at health ng mga biik at maaaring magresulta sa mataas na kita. Ang cons naman: maaaring magastos kung mali ang paggamit. Hindi lahat ng yeast products ay epektibo at kailangan ng tamang kaalaman at gabay. Ang tamang paggamit ng hydrolyzed yeast ay pwedeng magdala ng malaking benepisyo sa babuyan. Pero tulad ng lahat ng bagay, kailangan ng tamang kaalaman, dosage, at guidance para makamit ang best results. Oh yes! Yeast, hindi lang pang tinapay, pang baboy din. Ang hydrolyzed yeast ay isang promising supplement para sa mga biik. Pinapabuti nito ang growth, gut health, at immunity. Maaaring maging natural alternative sa antibiotics. Pero tandaan, tamang paggamit ang susi. Once again, ako si Juancho. Hindi ako lisensyadong doktor, pero legit ang mga kaalamang makukuha mo dito. Layunin ng channel na ito ay taas ang antas ng bukid gamit ang sensya, teknolohiya, at malasakit sa kapwa-tao. Kung gusto mo pa ng ganitong video na may research back at tested na kaalaman, subscribe. Hack the Bukid. It's time to upgrade.
You've just watched Hack the Bukid.